another reaction video. Isa sa mga legendary na interview na ginawa natin dito sa Tatong Kalye, no? So, ito yung unang interview natin kay Lolo Primo, si Supremo alias Ebok. At dito, ikukwento ko kung ano yung mga nangyari bago natin siya puntahan. At saka yung mga additional information na na-receive ko sa chat regarding kay Lolo Primo. Konting disclaimer lang, hindi natin glorify or ina-idolize yung mga bagay na nagawa nila. Tayo nandito lamang para maging saksi sa kanilang testimony, pulutin natin yung aral at itapon natin yung mali. O ganito yan mga boss ha. Naghahanap kasi ako ng i-interviewin nun ng mga panahon na yun. Ng mga panahon na yun, sobrang dami doon sa chat. So anong nangyari, meron ngayong bata na nag-chat sa akin. Ang sabi niya, "Boss, gusto mo bang malaman yung istorya ni Primitibo Ebok Ala?" Tapos, sabi ko dun sa kasama ko, meron tayong schedule, Primitibo Ebok Ala daw. Puntahan natin sa ganitong lugar. Yung time na yun, yung kasama ko, parang nagtaka siya na, di ba ano yan? Kalaban niya ni Baby Ama? Buhay pa ba yan? Sabi ko, buhay pa daw eh. Hindi ko alam. Kasi ganito yan mga boss. Ako talaga, hindi talaga ako madalas na makapanood ng mga pelikula. Dahil sa probinsya namin, napakadalang ng TV dun eh. At saka yung mga cable, walang ganun. Pang panahon namin o kabataan ko, wala masyadong mapanooran, cable, walang ganun. So hindi talaga ako madalas makapanood ng mga action film ng mga panahon na yun. Makapanood lang ako siguro sa sinihan kapag birthday mo. So hindi ko talaga totally kilala itong Primitibo Ebok Ala. Hindi ko rin napanood yung pelikula. Yun ang totoo, honest ako dun. Nag-trigger lang yung interest ko ng mga panahon na yun. Kasi nga, yung pangalan Primitibo, sabi ko, tunog primate eh. Sabi ko parang antique na to. Kilalang kilala ko yung mga followers ng Tatong Kalye. Ang gusto talaga nila, yung mga antique na, yung mga matatanda na talaga. Kasi mga 60 plus, 70 plus. Kasi pag medyo bata-bata, inuulan ng bash. Binabash nila na, wala naman yan, ganito, ganyan. Puro yabang lang yan. Pero pag medyo may edad na yung ini-interview natin, talagang may respeto agad sila. Kasi nakakatanda nga eh. At saka, nirespeto nyo eh. Nakikinig kayo pag matatanda na eh. Pag medyo bata-bata, alanganin. Kaya, kung papansinin nyo, mga ini-interview ko, pinipilo ko talaga na yung medyo maedad na. So, punta na kami dun sa site. Sabi nung kasama ko, buhay pa ba yan? Buhay pa daw eh. Ewan ko. Sige, try na lang natin. Puntahan na natin. Tapos pagpunta namin sa site, dire-diretso na agad yung tanong ko. Kasi yung lugar, medyo maingay, tsaka maraming tao. Tinanong ko agad yung matanda. Sabi ko, "Lo, kayo ba si Primitibo Ebok Ala?" Sabi niya, pero lo, dito na lang tayo. May pero kasi. Nireview ko yung raw video eh. May pero siya na sinabi. Pero, lo, dito na lang tayo sa gilid, ganto ganyan. Doon na naantala. Tapos, yun na, sinimula na namin yung interview. So, ito na. Start na natin yung interview, no? Tinanong nga nila ni Jack Rabal eh, Primitibo eh. Ano po ba alias nyo sa loob, tay? Commander niya eh. Yung Ebok Ala po. Dami kong pangalan doon, gobernador, commander, hanggang naging hawak ko na ang ukso. Bilang ama nila ako, susunod. Ukso, ex-ugang. Sabi ko, ikaw bang nardong putik? Sabi ko, kung di ka lang ukso, puti na. Grabe yun. Kinilibutan ako noon. Sabi ko, lo, ano ba yung gang mo? Ano bang pangkat na kinabibilangan mo? Sabi niya, OXO gang. Sabi niya ganun. Kaya nung mga panahon na yun, talagang kinilibutan ako. Pero again hindi natin gino-glorify or ina-idolize yung mga gang or yung mga pangkat. Nandito lang tayo para sa testimony nila, makikinig lang tayo. Okay? Papatindi kita eh. At ilang mga indikasyon. Interview ako, silang Helen Villa. Yung si Bibi Ama, wala yung duwag naman, takbuhan eh. Ako ang pinaka-supremo. Kami kong pangalan doon sa loob. Para masinyan si Piano. Gusto ko mabuhay eh. Alam p***ayin ko. Mga storya ng tattoo sa kalye. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan na... Ito simbolo pala ng mga itong ukso. Ukso, ex-ugang. Yan ang gang ko sa loob. Yung mga tatak nila dito sa kanang pigi, dito talaga sa may kanang pigi talaga nakatatak. Kasi ang sinasabi sa akin ni Lolo Primo, yan daw, pag yan nakatatak, legit yan. Kumbaga, lihite mo yan. Yan talaga yung place dun sa katawan kung saan official na nilalagay yung mga tatak na ganun para maging lehitimo ka. Kailan niyo po nakuha tong tatak na to? Panahon pa ni Marcos eh. Nakulong ako, bata pa ako, 13 anos.
pinsala. Matay na ako eh. Pinuli ako nung Marcelo. Kinulong ako. Hindi na ako nakalabas hanggang nakapatay ako sa loob. Kung napatay niyo doon tayo, ibang Mayor. kung ano. Tapos order ako sa Mandaluyong. Tapos? Welfare nung araw, welfare. Yung mga year kasi, hindi na rin niya matandaan. Kasi medyo matanda na rin to si Lolo Primo. Parang 88, ganon, ang edad niya. Or 89, parang ganon, no? So, hindi talaga natin masisigurado yung mga dates at saka yung mga year kung kailan, no? Pero ang isa lang ang consistent, ang daming beses ko na siyang in-interview eh. Consistent yung mga isinasagot niya sa akin. Ang sinasabi niya, kung bakit daw siya nakulong ay paano ba yun? Para nabagaan siya, yun ang sinasabi niya. Meron siyang kasama na napasama siya eh. Kasi ang pagkakaalam ko, yung lolo niya kasi parang inaano siya, kumbaga paano ba yun? Parang sinaktan ata siya kasi nga yung lolo niya merong asawa. Tapos parang binabantayan niya. Tapos paano ba nangyari doon? Basta parang naglaya siya ata ganun or sinaktan siya. Basta ganun na nangyari. Tapos ang nangyari, napasama siya sa dalawang dalawang lalaki na malalaki. Tapos ang ginagawa ng dalawang lalaki na yon, mga siga daw eh. Mga gumagawa rin ng masama. Tapos ginagawa siyang utusan. Tapos ang nangyari ngayon, nabagaan siya silang tatlo. Tapos yung dalawa nakalabas. Tapos siya hindi. Naiwan siya sa loob. Kaya dun sumama yung loob niya na bakit itong dalawa na to nakalabas? Ako hindi. Naiwan ako dito. Okay? So, tuloy natin. Hindi ako tinanggap kasi pumatay na raw ako eh. Tinonover naman ako sa lupa. Sa 13 ako na dinala ko ng lupa. Magansya lang ako eh. Pinabagansya na yung Marcos nung araw. Mayroon ako usama, dalawa. Yan. Katulad sa inyo malalaki. Ginagawa niyo kong utusan. Kasi mga kalbahe din yung samahan ko. Hanggang nakulong kami. Hindi na ba ako pinalabas eh. Yung dalawa lang ang binasahan eh. Yan. Ako naiwan. Kasi binubugbog ako. Gabi-gabi doon sa mga madilim, Bartolina. Sundutin yung mata mo, hindi ka makakita. Yun ang dahilan na para bang wala na akong pag-asa. Nung nakalabas yung dalawang kasama niya, siya naiwan, na Bartolina daw siya, yun ang sinasabi niya. Tapos, binubugbog siya dun sa loob ng Bartolina. Tapos, anong nangyari? Nawala na siya ng pag-asa. So, anong nangyari? Parang nakadali ata siya. Nakadali siya. Kaya, anong nangyari? Ipinadala siya sa Muntinlupa. Kahit na nung mga panahon na yun ay bata pa siya. Hanggang Muntinlupa po, nagpangita na kami doon sa Nardong Puti. Kasapi yung sa amin, siya ang mayores doon sa loob. Sabi ko, ikaw bang Nardong Puti? Ang laki ng katawan. Sabi ko, kung hindi ka lang ukso, puti ka, papatayin din kita eh. Sabi na, tarantado ka talaga eh. Susumbong kita doon sa pinaka, ng ukso yung building. Nung tumira ako rin, parang wala na akong iniisip. Marami lang na sa akin doon, natatakot mo. Ay, gusto ko mabuhay eh. Kailan papatayin ko. Marami nang gumagalang sa akin eh. Kaya nagkaroon ako ng tungkulin doon. Pisado na ako sa kanila. Hanggang naging hawak ko na ang ukso. Etong unang interview kasi natin, puro ano siya eh, kumbaga, shortcut niya, mabilisan lang. Pero, nung mga nakaraang interview, ang sinasabi niya sa akin, una talaga ako nadala sa BCJ. Pero, hindi niya alam na, tawag doon, hindi niya alam na, baga parang possible pa lang yung BCJ ng mga panahon na yon kasi hindi pa official na may BCJ ng mga panahon na yon. Ang nakikita niya lang, parang sinasabi niya, uy, ano yan? Ba't may mga tatak kayo? Parang ganun. So, hindi pa talaga officially alam ng buong kulungan, buong bilangguan na may ganung pangkat. Doon siya napunta. Tapos, ang nangyari, parang, alam mo na, parang tumira siya, ganun. Tapos, nung tumira siya, parang binulungan yata siya nung tumira siya, anong nangyari, nagkahulihan, tapos, ang binulong sa kanya nung kasama niya na doon, sabihin mo, ganito yung pangkat mo. Sabihin mo, ano ka, BCJ ka. Kaya sinasabi ni Lolo Primo na
dahil sa akin, nagkaroon ng ganitong pangkat. Dahil sa pagtira ko na yun. Yun ang sinasabi niya. Dahil nagkabistuhan na kasi nga, pagtira niya, na ano siya nahuli siya Tapos, nung tinanong siya, anong pangkat mo? Yun ang sinabi niya. BCJ nga daw. Tapos, pinalabas ngayon. Labas kayo dyan, labas lahat na may tatak ng BCJ. Tapos, nagkabilangan, sinabi niya parang, di ko alam, nakalimutan ko na, parang 40 o 20. So, anong nangyari, nung nalaman na ganong karami yung may simbolo ng BCJ, pinigyan sila ng sariling selda nila. Kaya, yun ang sinasabi ni Lolo Primo na dahil sa akin, kaya nagkaroon ng BCJ. Yun ang sinasabi niya. Tuloy natin. Alin sa akin. Kasi yung hawak talaga ng okso, kasabay ni Jaime Jose na binitay. Tapos Sa anong nangyari akin na sa'yo? naiwan. Kailangan akong mamumuno ulit. Ilang taon po kayong namuno ng Oxo? 26 ako doon. Ako may hawak doon. Ako nagpapatahimik doon sa live. Kasi nung araw, magulo. Riot gabi-gabi. Gano'ng karami Oxo po yung hinawakan nyo ng mga panahon? Marami kasi mayroong Ito sa kwento niya kasi na to, sa part na to, ano siya okso na siya Yun ang istorya na niya dito. Pero anong nangyari nun, nasa nung panahon na yun na nasa BCJ siya, tira siya ng tira. Ang nangyari ngayon, yung tawag doon, yung kasi ang unang anak ng Okso ay BCJ. So basically, ang BCJ under siya ng Okso. Okay? Ang BCJ under yan ng Okso. So napansin siya ni Dosal. Na that time, si Dosal, yun ang supremo ng Okso. Noong mga panahon na yun, si Dosal ay nasentensyahan na ng bitay. Kaya wala siyang choice kundi maghanap ng tao na po pwede niyang pagpasahan ng kanyang tungkulin. Noong mga panahon na yun, nakita niya si Lolo Primo na ganito yung ginagawa niya. Tapos, meron siyang nirerespeto na siya noong mga panahon na yun at may kakayahan siya magpasunod. Ang ginawa ni Dosal, kinuha siya na tagalinis, tagadisiplina ng bawat pangkat Bisaya. BC45, BM, may tattoo rin siya sa likod ng BM, Batang Mindanao. Ano pa ba? Basta yung mga Bisayang pangkat na yon. Yun ang dinisiplina ni Lolo Primo bago siya maging official na supremo ng Okso. Kumbaga, yun ang assignment niya kay Dosal. Tuloy natin. mga Bisaya, diba, Liti, Bisin, at ang Cebu, 45. Ukso yun, ukso rin yun sila. BCG, parang apelido lang nila yun. Pero sa akin nagagaling budget, walang gulo walang gulo. Bago sila gumawa ng gulo, sa akin muna sila magpapalo. Batman, Ilocano Gang, Batang Mindanao, kasapi ng ukso yan. Bilang ama nila ako, susunod. Nanggagaling sila sa akin lahat. Bago sila tumatag ng bayan nila, sa akin sila nagagaling. Dami kong pangalan doon. Gobernador, commander, at ilang mga medikasyo. Interview ako. Silang Helen Villa. Lady, pare Pinsendi. Fernandez. Tatay ni Pap. Umiyak ka, nakita niya ako sa town center. Umiyak Sabi niya, Papa ang tawag sa akin. Sabi niya, Papa, ang dudumi mo? Bakit ka nagkaganyan? Siyempre, nagkatarbaho na ako Hindi sila ni De Castro, si Helen Villa. Ganito yan. May nag-comment kasi. May Ebok Ala na nauna. Siya pa rin ang living legend, Primitibo, Ebok Ala. So, ang katotohanan niyan, totoo naman talaga, meron talagang nauna na Primitibo, Ebok Ala, Iduran. Yun ang nauna. Tapos etong si Lolo Primo, ang ano nila, ang alias nila nung una, ang alias nung una ng Primitibo, Ala Hidoran ay Ebok. Ito naman si Lolo Primo, ang pangalan niya ay Primo Quijano. Ang alias niya rin ay Ebok. Okay? So dalawa silang nag-share doon sa alias na Ebok. Ang sinasabi ni
Lolo Primo, hindi ko naman pinilit yang alias na yan na tawagin nila ako na Ebok. Yung mga tao ang nagbansag sa akin ng Ebok. Tapos sinasabi niya rin na si Dosal, ayan ang ibinansag sa akin, yung Ebok na yan. Tapos at the same time, yung pelikula ni Jerry Crabal, yun din ang rason kung bakit siya tinawag na Ebok. So, ang sinasabi niya, hindi yan talaga ang pangalan ko. Ang primo ako eh. Yun ang talagang pangalan ko. Yun talagang tawag sa akin eh. Pero ibinansag na lang sa akin ng mga tao yung alias na Ebok. So ako, sabi ni Lolo Primo, wala na akong choice kundi tanggapin yun. Wala naman akong pakailam dun eh. Yun ang sinasabi niya. No? Pero ganito yan. Eto, may nag-comment to. Idol, nakakwentuhan ko yung asawa ni Agurang Dako. Si Agurang Dako, yan ang isa sa mga founder ng Batang City Jail. Ang asawa ni Dako ay si Ate Nene. Kilala rin siya ni Lolo Primo, si Nene. Kilala niya yan, si Primo. Ang kwento niya, yan, partner daw yan ng BCJ. Sana na-interview mo si Ate Ne. Ayan, yun ang sabi niya ha. Pero ito yan, base dun sa mga na-receive ko na chat, may nagsasabi na kilala namin yan si Lolo Primo, matindi nga talaga yan, supremo nga talaga yan. Yun ang sinasabi nila sa chat ha. Meron ding, eto sige sabihin ko na rin. Meron ding iglesia na nag-chat na hinanap yung records ni tawag doon, Lolo Primo. Nakita niya. Legit, andito yung pangalan ni Lolo Primo. Ito may nag-comment din. 32 sila. Founder. Kasama na si Primo dyan. Ewan natin Kasi, ang base sa kwento, yung 32, galing sa batas ng OXO. Kaya Batang City Jail 32. Pero meron din nagsasabi na yung 32 na yun ay mga actual na tao. Okay, ewan natin Dalawa. Sabi, yung 32 galing sa batas ng OXO or yung 32 ay mga talagang totoong tao. Pero yun nga, legit, ang dami rin nag-comment, ang dami ko rin na-receive na chat na kilala namin yan si Primo. Meron din akong i-interviewin dapat na matandang empleyado na yun eh. Wala na siya dito, nasa ibang bansa na siya. Dapat last April, i-interviewin ko siya. Dapat babalik siya dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, kilala ko yan si Primo. That time, konti na lang sila. Napaka-konti na lang ng OXO noong mga panahon na yun. Okay? So again, dalawa, no? Merong nauna talaga na Primitibo Ebok Ala na nauna na ewan natin na lumaya na yun. Tapos eto, hindi na natin kasi nakuha yung istorya nun eh. Pero nakakausap ko yung mga kamag-anak nun nung Primitibo, Ala, Idoran. May mga kamag-anak ako na nakausap na eto nga, anong nangyari nung lumaya, umuwi ng probinsya nila, tapos naging tiga-ayos ng payong. Tapos meron din nag-chat sa akin na parang sa sa botohan, may nakapila daw na matanda. Tapos yung nanay niya, yun yung tumatanggap ng information. Nung tinype daw yung pangalan, sinulat daw yung pangalan, nagulat daw yung matandang babae, ikaw ba si Primitibo Ebok Ala? Sabi niya, oo daw. Tapos nagkwento lang daw ng konti. Tapos umalis niya. Tapos yun daw nangyari, umuwi ng probinsya, naging tiga-ayos ng payong. Ganon. Tapos eventually, yun na rin, nawala na rin siya. Yun ang kwento dun sa unang Primitibo Ala. No? Tapos ito naman yung kay Lolo Primo. Tuloy natin. Araw-araw, gabi-gabi ako kinakausap doon kung paano dinisipin ako yung kulungan. Ano po ba alias nyo sa loob, Tay? Commander niya Yung Ebok Ala po, yun Sa talaga pelikula lang yun. Kung wala si, hindi ko bibigay yung ko. Kukunin lang nila yung sa lupa kung paano ko sila. Sabi kasi ng mga kamag-anak nung Primitibo Ala, yan, sa kanya, kay Primitibo Ala talaga yung pelikula na yun. Ang sinasabi naman ni Lolo Primo, sa akin galing yan, yung na yan,
yung pelikula na yan. So, ewan natin, hindi natin alam, no? Ang makakasagot lang yan ay yung mismo bida dun sa pelikula na yun, na hopefully, ma-interview natin. Pero ewan natin, kasi pelikula siya eh. Alam nyo naman sa pelikula, hindi talaga siya, kumbaga yung pelikula kasi pinapaganda. No? Ang teorya ko, maybe, ewan natin ha, may kinuwang istorya dun sa nauna, na Primitibo Ala, at meron ding istorya na kinuha kay Lolo Primo. Yun yung sa akin ha. Tuloy natin. Kasi makukulit daw yung mga artista nung araw eh. Ang lakad talaga pumunta ng bilangguan para maghanap ng istorya para gawing pelikula. Napatay din. Yung si Bibiama, wala yun. Minsan na kami nagkabangga din naman namin. Ano po yung pagkakakilala sa kanya sa loob, Tay? Siga din siya. Iba naman yung sa tulog yung tayo naman. Kaya nabitay siya eh. Ano po ba daw yung totoong rason kung bakit siya nakulong, Tay? Kasi yung sabi sa amin, Hindi ko alam ang istorya niya kasi kanya-kanya kami nakakuan. Kasi may pagitan pader. Magpangita lang kami kung isuban, away, bago magpangita. Ang kusambos. Adalang beses lang ata kami nagkaharap doon kasi nung ako na may hawak doon, hindi na ako nakakagalaw doon. Ako nagpamalakad sa mga sa loob. Abo. Nung yung unang beses kayo, Tay, na nagkaharap ni Baby Ama, ano yung mga nangyayari po? Walang kuan. Kasi doon lusuban doon kuan naman, hindi man tagaan talaga eh. Parang ambusin ka lang, Abo. kansawag ka. Tawatin ka naman ng mga pulis. Nung nagharap na kayo ni Bashala, May pa-din, parang yan eh. Parang labo-labo. Alex din, bata pa rin. bata rin kayo parehas nung nagkaharap kayo. Edad siguro ko ng isa eh. Tapos siya, Hindi ko alam. Ito, ewan natin ha. Hindi ko sigurado to kung nag-abot talaga sila ni Baby Ama. No? Meron din kasi mga nagsasabi na dalawa yung Baby Ama. Yung isa, yun nga yung nabitay. Pero meron daw pangalawa. Meron namang gano'n na istorya. So nakakalito. No? Tapos meron din mga nagsasabi na hindi naman talaga 1961 nabita yan si Baby Ama. May mga nagsasabi na 1963 talaga nabita yan or 1965 talaga nabita yan. May mga ganong istorya eh na nandun sa chat eh. So, ewan natin, no? Kasi tawag doon, yun yung nakalagay sa official eh. Doon sa mga website na makikita ninyo na 1961 talaga siya. Pero yung ibang testimony kasi sinasabi, hindi talaga 1961. Yung iba sinasabi 1963. Yung iba sinasabi 1965. Ganun. Ewan natin. Kung ilan ang edad niya. Wala, di na rin pangabot. Duwag naman, takbuhan eh. Pangita kami. Hindi naman ako mag-isa, marami rin siya kasama. Parang girian lang ba? Kasi ang patayan doon, ambos-ambos lang. Ngayon kung sakali na magka-umpisa na, magdibaan na ng mga building yun. Yung dalaw dyan sa loob, ako nagpapasok dyan. Kami ni Berting Labra, si Eddie, Vincent Corsologo. 4 lang kami dyan nag-meeting na parang request sa justice. Parang yung dalaw, mga asawa-asawa, maibigay doon sa loob. Galit na nga ako ni Juan, nag-agutat kami ni Dikas. Sabi ko, sir, parang pinapatay mo ako. Bakit parang hindi ka na uuwi ah? Di mo ba alam na pinapatawagan mo ko lagi sa Uber, sir? Ang dami nag-abang sa akin. Ayun, isa sa mga laging nirereklamo sa akin ni Lolo Primo ng panahon niya na lagi ako pinapatawag nito mga ano na to, itong mga newscaster, itong mga ano na to, nag-i-interview na to. Kuha sila ng istorya ko. Pati nga daw si Fernando po lagi daw nandun, kinukuha daw yung istorya niya. Yun ang sabi ng matanda. Ha? At saka tawag doon, consistent kasi. Sa edad na gano'n hindi ko naman sinasabi na paniwalaan nyo yung sinasabi ko. At saka 100% na totoo yung sinasabi. Pero base kasi sa akin na first hand na nakaka-receive nung kwento, kasi harapan lang naman consistent ilang beses ko siya binalikan consistent yung tanong niya, laging consistent yung sagot niya kada tanong ko, ganun dire-diretso kaya ang hirap masabi na invento at saka detalyado kasi yung mga pangalan kilala niya nung nagkita nga sila ni Mang Totoy, kilala niya rin yung mga pangalan alam niya rin kung saan nakalagay yung ganitong tao, alam niya yung posisyon, ganun tuloy natin. Ama ng BCJ yan, galing tatak namin. May mga nagko-comment dito, no? Tuloy natin. Wala yan, di ka mamatay. Daming palalay
Hindi ka pa nga dumarating, ang alalay mo, andito, tambak na eh. So, hindi pwede yun, sabi. Nakaya ko raw. Sabi ko, bakit? Nag-usapan na yun, sabi ko. Kasi doon, pag palitan direktor, akong hinahanap. Sino bang premo dyan? Supremo kayo tayo. Narinig ko lang sa mic eh. Si Premo. O, isa pa yun. Kaya medyo naghalo-halo kasi yung yung pangalan eh. Supremo kasi. Tapos pangalan niya, yung Supremo, merong Premo. Sa dulo, yung pangalan niya, Primo. Tapos yung isa, Primitibo. 'Di ba? Puro medyo magkakatunog. Tsaka pare-parehas yung parang root word ng mga pangalan nila. Puro may Primo. Yun ang isa sa mga naging confusing na part. Pero kung nakasubaybay ka kasi sa istorya ni Lolo Primo, mahihimay mo talaga na iba nga talaga siya. Hindi talaga siya yung ibang entity siya, ibang tao siya. Kumbaga, ibinansag lang sa kanya yung alias na Ebok dahil nga daw sa pelikula. At saka yun na rin ang itinawag ng mga tao sa kanya dahil na rin kay Dusal. Pero meron din talagang original na Primitibo ala Idoran. Okay? Pero may mga nagsasabi, kasi konti lang talaga yung nakuha nating istorya dun sa, halos wala nga dun sa pinaka-original yung pinaka-nauna Tapos dito kay Lolo, ang dami natin nakuha ang istorya. At saka sa chat, may nagsasabi na, yan talagang legit, boss. Tapos, yan ang kinukwento sa akin ng lolo ko. Nagalit daw talaga yan, matanda na yan sa mga nambabastos. Kapag nahuli ka niya na nambabastos, yari ka. Ebok ang tawag talaga sa kanya. Primo. Kailangan ko. Kailangan. Kaya siya Primo. Supremo. Kaya Ayun, no? ano nga tinanong nga nila ni Jack Rabal Primitibo Ba't Primitibo tayo? Ba't Sila nag-ano dyan si Jack Rabal Pwede talaga. may kwento tayo kung paano ka kinausap ni Jerry Rabal para may sa buhay yung... Kinausap. Nagbayad sila sa akin, hindi sana ako magbigay. Bakit ba nila kinuha yung buhay mo? Sa kaguluhan nga doon sa loob Pinalabas na Ang- may motibo kung alay ikaw yun tayo. Oo, yung Sabi ko, wala naman kong alam dyan Sabi ko, bakit pilitin mo ako na bigay kong yung kasaysayan ko, ayaw ko ibigay, sabi ko. Hindi naman yung lahat na kukuha lang sila, isalin lang doon sa pelikula. Ganun lang pala yan sila Hindi ko alam Kunting istorya lang pala kinukuha. Ayun. Sa puli nila. Kasi ang sa palabas tayo, kalaban mo ron si Baby Ama. Oo. Kaya yung mga tao gusto nilang malaman kung paano yun. Talaga magkalabang kami. Hindi lang tumagal. Kasi nabitay na siya Wala naman na yung hanggang kansawan lang sigawan. Hindi naman na ikadikitan wala, ganun lang, kansawan ka lang. Kakansawan ka, kansawan din. Talagang mortal kong kalaban yun. Pero di gano'ng magkadikit kami na talagang yan ang hinahanap ko magpanagpod Di naman na sila nadikit May mga pagkakataon din na binalak mo siyang ambusin. Hindi mo Nung ako na may hawak, din ako Ang katungkulan niyo po sa loob, Supremo. Akong pinaka-supremo Kaya pala na pelikula yung buhay mo Hindi ko nga sana ibigay Sabi ni John Regala, bigyan kita ng pera. Bakit tayo mo ibigay? Doon ako kinasal, kasawa ko doon. Parang ako na lang niligawan. Ayan, doon ako kinasal. Nag-asawa daw siya doon. Nung una, wala kasi mga patunay pero isinend kasi sa akin yung mga picture Picture niya na kinasal talaga siya doon sa loob. Pinisinend sa akin yung picture nung anak niya. Pinadala sa akin. Kaya yun yung ipinost ko sa Tatong Kalye. No, makikita niyo yung mga picture ni Lolo Primo na ikinasal talaga siya doon sa loob. Tsaka yung meron dun siya mga picture na kasama niya yung may mga kasama siya, kumakain siya. Nandun lahat, hanapin ninyo. Kasi doon lang ako sa loob Tapos pasok na yung babae doon sa Muntinlupa Doon ako kinasal. Gulat niya, sabi nga ng mga pulis, puta nang bihira yan gubang ko mo Kasal mo hiwalay kayo pagkagabi Sabi ko hindi, dito matutulog yan. Kakasal lang namin, palabasin niyo. Hindi ako may hawak Paano ang buhay mo dun sa loob? Ang sarap ng buhay ko. May taga-hilot, may taga-laba, disenyo lang ka ng pagkain. Hindi yung ranso, kailangan sarili mo kain. Pero bago mo marating yung posisyon na yan tayo, marami ka rin siyempre. Ang dami kong patay mo na. Sabi nung hawak sa akin, kailangan ikaw humawak, malapit ako mamatay.
isasabay na ko ni Jaime Jose. Yan. Kailangan Idusal. bago ko bitain, itingin lahat ng tao. Kailangan ayaw isasali. Sabi ko, bahala ka. Ang dami kong pamilya sa Tagbilaran, mga matataas na tao. Lumabas ako 1991. Binigyan ako ng passes. Pinagpupulit ng mga kamag-anak ko doon. Binigyan ka pa ng problema, ang tagal mo sa kulungan. Sabi ko, mabuti niya, nakalabas ako eh. Kasi- Di man ako Kasi kinukwento niya nung nakalabas na siya, bumabalik pa rin daw siya kasi nga ginagabayan niya pa rin yung mga pangkat ng mga panahon na yun. Kumbaga, dinidisiplina niya pa rin. Kaya siya bumabalik-balik doon. Tapos tinuturuan niya ng tamang pamamalakad kahit nakalabas na siya. Kaya nung lumabas siya, pinunit nung mga kamag-anak niya yung papel niya o yung passes niya. Sinasabi na nakalaya ka na, binigyan ka pa ng trabaho, binigyan ka pa ng responsibilidad. Pero ayun nga, mabigat kasi yung katungkulan ni Lolo Primo noong mga panahon na yun. Kasi siya ang naging supremo. So ang ginagawa niya talaga, yung pagmamahal niya sa pangkat niya ng mga panahon na yun, ay dinala niya hanggang paglabas niya. Kaya kahit nasa labas siya, bumabalik-balik siya para disiplinahin, turuan ng tamang pamamalakad. makalabas talaga. Sinulungan ako ng direktor. Sabi ko makalabas ba ko, ilang taon nang bubunuin ko, hindi na mabilang. Puro life sentence, puro ano. Ang nagpalabas sa akin, andyan ngayon si Guina, Director Guina, General. Ito kami na tayo sa pelikula. May ibong alam. Di naman ko ano yun, di ko man talaga ano yun, kasi sila lang namimilit eh. Backgrounan pa rin lang yung De Castro, William Vela. Ayoko na ano eh, kasi katulad kay Ruben, mahambog na yun si Ruben. Di naman totoo yung mga pelikula niya. Ipapasok mong armor ka doon sa loob eh. Di naman po pwede yun. Dinala ko na, nakapunta ko ng Palawan nung inareglo ko yung gulo doon sa loob. Sinama ko ng director. Kung kilala niyo si Director Santos, yun ang nagdala sa akin doon sa bahay. Kasi malubang gulo doon sa akin, Palawan. Dinala ako doon, parang ayaw silang sportif sa Okso. Kumbaga peacemaker. Sakay na ako helicopter eh. Sabi ko baka mahulog ako ito, ang lampin ko. Okay. Alam, magkano pala binahin sa inyo nung unang-una? Yung binigyan ako, Oo, nung dati. pera. Ayaw ko, 60,000 na yun, binigyan sa akin. Hindi ko na matandaan. Kami kong pangalan doon sa loob. Para masin yan si Keanu. Putang na yun. Walang gagalaw sa akin kahit maglinis. Nakahiga lang ako. Sarap ng pagkain. Ang sigarilyo mo dyan, tambak sa lamesa eh. Kape, pera. Tuwing linggo may pera ako sa bawat silda eh. Pumupunta ako dyan, nagpaturo sa akin kung anong mga ano sa kulungan. Kahit nasa laya na po kayo, Oo, dyan, nagpaturo sila sa akin. iniimbitahan pa po kayo dyan Oo. sa loob. Anong ginagawa niyo dyan tayo pag iniimbitahan? Sabi ko, kasi dumaminsan dumalaw ako doon. Sabi ko, pangit ng dalawan niyo. Walang disiplina. Mayor ka ba? Turo ko sila. Mayor pala kayo, bakit kayo nakipag-usap na hindi niyo dalaw? Yung may dalaw ng mga tawan mo, kayo nakipag-usap. Ano, hindi po pwede yan, sabi ko. Kung sa Muntinlupa kayo, hindi po pwede. Pero mo, hindi niyo alam ang pamalakad dito, sabi ko. Huwag kayo mangikil. Pangit yan na ngikil ko sa Bagong Paso. Sa Cagayan de Oro, ang tagal ko hinawakan yan. 2 taon bago ko dinilibad ng Mandaluyong. Iyaklat ng mga preso doon, huwag na akong papunta ng Muntinlupa. Kasi pinagbawal ko yung bugbog, palitan ng damit, hingian ng pera. 2 taon ako. Nag-mayor kayo sa Cagayan de Oro. Oo, ako rin kapalit sa pagka-mayor ng pinag-mayor. May kwentuhan nga namin ni Ede. Sabi na, pre, dapat makalabas ka na eh. Sabi ko, ayaw ko na lumabas. Magit 200 ang sentensya ko eh. Sabi nga ng direktor, hindi ka na talaga makalabas eh, 200 ang sentensya mo. Sabi ko, sabi, kung kailangan lalabas eh. Wala na ako. Wala kang pamilya? Sabi ko, dami kong pamilya eh. Yung baryo namin, San Carlos di pamilya eh. Pumunta ka ng Tagbilaran, malaman mo kung sinong kamag-anak ko doon. Dami akong natulungan doon. Marami akong naligtas. Kaya kong iligtas mong buhay mo. Grabe yun, no? Grabe yung isa sa mga legendary na interview na ginawa natin dito sa tawag doon, sa Tatong Kalye. At napakamahiwaga talaga ng buhay nila sa totoo lang. Kahit ako, minsan nagugulat ako tapos nalilito rin ako pag pinagtutugma-tugma ko yung timeline. Pero isa lang talaga yung pinaka tumatak sa akin na hindi talaga siya yung totoong kumbaga hindi kasi dalawa yung gumamit sa pangalan ng
Ebok. Gumamit dun sa alias na Ebok. Dalawa yung gumamit sa alias na Ebok. Yung isa, yung Primitibo ala Hidoran. Yun yung may bansag din, may alias din na Ebok. Tapos pangalawa, ito naman si Lolo Primo Quijano na binansag din sa kanya ay Ebok. Na nagbansag sa kanya yung mga tao, si Dosal at dahil na rin daw sa pelikula. Okay? Yung dalawang entity siya, dalawang magkahiwalay na tao. Pero yun nga, konti lang kasi. Dapat kasi i-interviewin ko naman yung isang tawag doon, kamag-anak nung Primitibo ala Hidoran. Kasi kausap ko yung apo ata or pamangkin. Kausap ko dapat meron siyang ipapa-interview na tsuhin niya na nakasama rin. Yung totoong na nakasama yung Primitibo ala Hidoran. Yun, dapat interviewin ko yung tsuhin niya na yun. Pero unfortunately, hindi natuloy. No? Pero yun, ay nako, ang gulo. May hiwaga yung istorya nila. Pero anyway, salamat sa pagsama sa akin dito sa another live session natin. Ako nga pala si Jello mula sa Tatong Kalye. Mga istorya ng tattoo sa kalye. Matuto